Minsan na lang makumpleto yung mga anak ko, kaya naman kapag ganitong araw, ginagawa ko, nagbe-bake ako o nagluluto ng paborito nila. At ngayong araw nga gagawa tayo ng choco butternut crinkles. Madali lang yung mga sangkap neto, kaya naman tara, umpisahan na natin. Kailangan natin dito ng all-purpose flour, white sugar, cocoa, gagamit din tayo ng baking powder, konting asin para hindi nakakaumay. Meron din tayo ditong 3 itlog, pero isa lang to kasi bumili pa tayo na ubusan sa bahay. Kailangan din natin ng canola oil, pwede rin ang melted butter. Maglalagay din ako ng instant coffee para balance, may pait ng konti yung crinkles natin. Vanilla essence para may aroma. So tara, umpisahan na natin. Pagsamahin muna natin dito yung mga dry ingredients, gaya ng cocoa, all-purpose flour at baking powder. Haluin natin gamit ang ating rubber spatula, then kapag na-mix na, set aside. Next naman natin, dito natin ilalagay yung mga natitirang sangkap. White sugar, canola oil, isang piraso muna na itlog kasi yung bumibili para matatagalan pa yata. Asin, vanilla essence, at yung ating instant coffee. At dito nga gagamitan natin to ng ating stand mixer. Kung wala naman kayo nito ay pwede kayong gumamit ng hand mixer o kaya wire whisk. Dito nga ay hahaluin natin to or imimix natin hanggang sa maglighten yung kanyang kulay. Grabe yung itlog, parang bukas pa yata darating. Then kapag okay na, makalipas lamang ang ilang minuto na ating pagmimix, ay papalitan natin to ng paddle attachment. At dapat ganito, kapag naglighten na yung sugar, sunod na natin ilagay yung dry ingredients na tinabi na natin kanina. At kung mapapansin nyo rin, nagpalit na ako ng paddle attachment para hindi mahirapan yung ating stand mixer. Eto na, sa wakas dumating na rin ang ating itlog. Bali magdadagdag pa tayo dito ng 2 pirasong itlog at paisa-isa nyo pong ilalagay. Mix lang na maigi, then makalipas lang ang ilang minuto, okay na yan at tatanggalin na natin dito sa ating stand mixer. O baka maguluhan kayo dun sa ating ingredients ha, bali 3 itlog nga pala yung ginamit ko rito. At mas mainam na isama nyo yung 3 itlog na yon dun sa ating pagmimix ng sugar mula dun sa umpisa. At dito nga dahil okay na yung ating dough, babalutan natin to ng malinis na plastic, ilalagay natin sa ating chiller at hahayaan natin ng 4 hours bago natin i-bake. Dito nga ay gagawa naman tayo ng ating pang-coating. Meron tayo ditong powdered sugar na buo-buo dahil nalamigan. Gagamit din tayo dito ng cornstarch. Kakailanganin din natin ng nutmeg at konting food color na orange. Napakadali lang nito gawin. Pagsasama-samahin lang natin yung 4 na sangkap na pinakita ko sa inyo at ilalagay natin to sa ating blender. At dito nga imimix lang natin to ng 30 seconds at kapag okay na, mag-a-add tayo dito ng butter. Pwede rin pong margarine kung nagtitipid kayo. Then kapag nailagay na po natin ang butter or margarine sa ating mini-mix, hindi naman natin to kailangan patagalin pa ng paghahalo. Kahit wala pang 1 minuto ay okay na to once na nakita niyo yung kulay na gusto ninyo. At dito nga kung mapapansin nyo, hindi siya yung dark na orange talaga. Kaya kung gusto niya pa ng mas matingkad, pwede pa kayo dyan mag-add ng food color. Pero sa akin, yung ganitong kulay ay okay na okay na. Balik naman tayo sa ating pinalamig na dough crinkles at dito nga gagamit tayo ng timbangan. Kaya tandaan at lagi ko yung sinasabi, kung pang negosyo ang papasukin nyo na mas mainam ay timbangan ang gamitin para pare-parehas ang sukat at iisa lang ang timpla na kalalabasan. Mga kadalasan kong nababasa sa comment na problema nila kung bakit nagiging palpak yung recipe na ginaya nila, na bakit hindi parehas dun sa napanood nila yung ginawa nila. Kasi kadalasan ang unang nagiging problema talaga ay yung pagsusukat o pagtitimba. Minsan, yung measuring cup na ginamit mo ay hindi same ng measuring cup na ginamit ng pinanood mo. Kaya mas mainam na timbangan ang bilhin para pare-parehas ang sukat at iisa ang kalalabasan. So, sa lasa naman tayo. Minsan, maraming nagtatanong bakit iba yung lasa ng kinalabasan ng kanila. Nagkakatalo na po yan sa brand na ginagamit natin. So, napakasimple lang kung iisipin mo, kapag mas mahal yung mga ingredients o branded yung ginamit mong sangkap, mas masarap ang kalalabasan ng inyong ibibake. O siya, at eto na, luto na ang ating choco butternut crinkles. Pwedeng-pwedeng pang merienda, pambaon, at pwedeng-pwedeng mong pang negosyo. Grabe, ganitong lasa talaga at timpla ang gustong-gusto ng mga anak ko. Alam mo yung kapag nag-bake ako, tapos nilagay ko sa mesa, wala pang 1 oras, ubos na yan. Nagkakanya-kanyang tago na sila. O siya, bago tayo matapos, yung kumpletong sangkap lumalabas po sa screen. Gayon din po yung timbang ng sukat ng ating dough at init ng ating oven. O tara, kain po tayo!